Paglabag sa Section 4 ng Presidential Decree No. 1586 establishing an Environmental Impact Statement System, Section 91 Article 10 ng Ordinance No. 13-2016 o ang Comprehensive Land Use Plan of 2016 at Section 3A06 ng Ordinance No. 24-2017 o ang Revised Revenue Code. Ilan lamang ito sa mga nakitang rason para ihain ng La Trinidad LGU ang cease and desist order laban sa itinatayong Tatanians Batching Plant sa Sitio Busi, Barangay Bacol, La Trinidad, Benguet noong Martes, June 2. Gayunpaman hindi pa rin makampante ang mga residente sa lugar. Ito'y dahil na rin sa natamong pinsala dahil sa isinasagawang paghuhukay para bigyang daan ng konstruksyon. Pangamba nila ang pagguho ng lupa, lalo na't nagsimula na ang panahon ng tag-ulan, dagdag pa ang pananatili ng mga heavy equipment sa lugar. Sana bigyan ng pansin ng mga officials natin na sana po tignan naman nila yung mga constituent nila na apektado po. Delikado po talaga siya, ma'am. Sila yung mga ilog dyan na wala na, yung puro putik at saka makikita naman yung ibang bato na malalaking nahulog na doon sa amin. Mula sa itaas dito dumediretso ang lupa galing sa ginagawang batching plant. Pangamba ng ilang mga residente na kapag magtutuloy-tuloy, ano pa kaya ang magiging epekto nito sa kanila? Dahil kung titignan natin ilang metro lamang ang layo nito mula sa kanilang mga kabahayan. Pero bago pa man maihain ng cease and desist order, isang liham nang ipinadala ng barangay sa tanggapan ng Department of Environmental and Natural Resources Cordillera, Regional Executive Director Engineer Paquito Moreno Jr. Dito sinabi ng barangay ang pangamba nila sa epekto ng itinatayong batching plant sa kanilang lugar. Kabilang dito ang pangamba sa pagguho ng lupa, pagkasira ng kalsada at ng kalikasan. Sa naging investigasyon naman ng La Trinidad LGU, lumalabas na hindi raw batching plant ang inaplayang permit ng may-ari ng lupa, kundi isang aggregates facility. Sa kabila niyan, isang Environmental Compliance Certificate ang inilabas ng DNR Environmental Management Bureau noong May 11, 2026, nakapaskil ito sa labas ng construction site. Ang kaso, naka-receive din tayo ng petition coming from the public na they are complaining about yung ongoing land development, which is taliwas sa previous na usapan. And yun nga, naalarma din tayo lahat as a community. Dahil alam naman natin that if you would establish a batching plant in that area, alam naman natin na talagang ang daming maapektuhan. Health-wise, sanitation, lahat-lahat na. Naglabas din tayo ng interagency task force, monitoring task force para bantayan po yung ongoing riprap. Sana ituloy yung riprap kasi kailangan. Bagamat itinigil ang konstruksyon ng batching plant, pinayagan naman ang pagtatayo ng riprap para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Kailangan nilang as soon as possible ayusin yung parang riprap para hindi masira yung kalsada natin. May nakita tayong parang ECC, an Environmental Compliance Certificate, na sinasabi that they would now be applying or opening a batching plant. So, ibang usapan na yun. Sa ngayon, nananatiling epektibo ang cease and desist order habang patuloy na sinusuri ng mga kinaukulang ahensya ang kabuang sitwasyon ng proyekto. Sinubukan naman ng news team na kunan ng pahayag ang DNR EMB CAR, pero sa kanilang tugon sa aming pinadalang mensahe, sinabi nilang idudulog ang hinaing sa kinatawan ng EMB CAR. Vanessa Bugtong, RNG News.